Sa channel na ito, madalas kong pag-usapan ang mga kanluraning halaga. Isa sa mga pangunahing halaga ng kanluran ay ang pamamayani ng batas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nang tanungin si punong ministro Churchill kung patuloy pa rin gumagana ang Britanya, pagkatapos ay sumagot siya sa pamamagitan ng isang tanong, gumagana pa ba ang ating mga korte? At naipagkakaloob pa ba ang hustisya? May sumagot ng oo. Pagkatapos ay sinabi niya na patuloy pa rin gumagana ang Britanya. Ganyan kahalaga ang batas. Ang hustisyang naantala ay hustisyang ipinagkait. Pero ang nangyayari sa buong kanluraning mundo ay hindi lang pagkaantala ng hustisya. Ito ay lubos na ipinagkakait. Tingnan mo itong pinakabagong kalapastanganan sa hustisya sa Australia. Tingnan mo ang hukom na ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang paghamak nila sa kanluraning sibilisasyon. Ang mismong sibilisasyon na nagbigay sa kanila ng maraming bagay na dapat ipagmalaki. Isang lalaking Lebanese Muslim na may tattoo ng Hezbollah sa leeg ang nag-ikot sa Sydney, nagsusunog ng mga sasakyan at nag-spray paint ng F. Israel. Itong hukom ng Korte Suprema ng New South Wales sa Australia, ang Korte Suprema ay hindi ang pinakamataas na hukuman. Ang High Court ang pinakamataas na hukuman. Paalala lang. Kaya, itong hukom ng Korte Suprema ng New South Wales, si Desmond Fagan, ay nagpasya na ang kanyang mga tattoo sa leeg na Hezbollah ay hindi naman nangangahulugang sumusuporta siya sa Hezbollah o sa ideolohiya ng Hezbollah. Matagal ko nang naririnig. Ang mga miyembro ng gang sa Estados Unidos ay nahuhuli at nakikilala dahil sa kanilang mga tattoo na nagpapakita ng kanilang katapatan sa kung anong gang sila kabilang. Kaya napagpasyahan din ni Hukom Fagan na ang kanyang mga ginawa na pagsusunog ng mga sasakyan na hindi naman pag-aari ng mga Hudyo, basta random na sasakyan, at ang pag-spray paint ng F. Israel kahit saan ay maintindihan daw dahil sa kanyang pinagmulan bilang Lebanese, Shia, Muslim. Malayo ito sa pagiging isang hiwalay na insidente. Tingnan mo itong lalaki sa kaliwa. Isa siyang Iraqi na refugee. Inatake niya, inabuso niya ng sexual ang isang 14 na taong gulang na babae at pinalaya siya dahil sinabi ng gobyerno ng labor sa mga hukom na kapag binigyan mo ng sentensya na mahigit 12 buwan ang sinuman, ide-deport sila. Kaya itong mga hukom na ito, karamihan sa kanila ay woke. Ayaw nilang mangyari iyon. Gusto nilang palitan ng mga katutubong populasyon ng mga dayuhang mananakop na ito. Ibig kong sabihin, kahit na, sabihin na lang natin, para lang sa argumento, kahit gusto mo magpasok ng mga tao mula sa lahat ng lahi, lahat ng kultura, dapat yung mabubuti naman ang dalhin, hindi yung mga manggagahasa, hindi yung mga mamamatay tao. Malaki ang Global South. Pwede ka namang magdala ng mga mabubuti. Ewan ko. Hindi na ako naniniwala sa multiculturalism. Kahit yung mga mabubuti, magiging delikado pa rin sa kultura, oo. Kahit isa kang surgeon o doktor o siyentipiko mula sa Iraq o Syria o Pakistan o kung saan man, sa bandang huli, darating din ang panahon, hahamonin nila ang katutubong kultura ng Australia o kung anong bansa man ang mapuntahan nila. May listahan ako ng mga hukom na ganito. Heto pa isa, nangyari rin ito sa Australia. Isang Nigerian scammer na nakulong dahil ginahasang sarili niyang asawa ay pinayagang manatili sa Australia. Itong taong ito ang ating ministro ng mga gawaing panloob. Siya ang pinakamasama. At tingnan mo, alam na natin ang pananaw niya sa ideolohiya. Pakinggan mo siya. Siya mismo ang nagsasabi sa atin, hindi na kailangan ng integrasyon o asimilasyon. Ang konsepto ng imigrasyon ay ang mga tao, kapag pumunta sila sa Australia, gusto nilang maging bahagi ng Australia. Iyon ang gusto ng mga tao. At hindi ko kailanman tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala sa mga tao kung sino sila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng usaping multicultural. At yun nga yun. Gusto natin ang mga tao kung sino talaga sila. Hindi ko kailanman sinuportahan ang konsepto ng melting pot na parang ang buong pagkakakilanlan mo ay kailangang matunaw. Kaya kung ito ang kanilang mga pananaw, kaya nagugulat ka pa ba? Gusto niya ng mga Nigerian, Syrian, Somali at Sudanese. Gusto niyang pumunta sila dito at huwag makibagay. Huwag kayong umasimila. Dalhimin niyo ang inyong kultura ng itak. Dalhimin niyo ang inyong kultura ng panggagahasa at sexual na pag-atake. Ayos lang daw yon. Lalong lumalala ito. Sinabi ko na yan. Sinabi ko na halos 2 taon na ang nakalipas. Mga babaeng Australiano, maghanda kayo dahil mangyayari ito sa inyo sa antas na hindi ninyo maiisip. Bakit ko nasabi yon? Dahil nakita ko na itong nangyari sa buong Europa at UK. Tingnan ninyo ito. Isang nahatulang sexual na nagkasala sa bata mula Sierra Leone ang nagsasabing ang pagbibigay sa kanya ng permanenteng paninirahan ay maaring magpababa ng tsansa niyang muling gumawa ng krimen sa Australia. Kaya bigyan mo ako ng permanenteng paninirahan at hindi ko na uulitin. Pero kung hindi mo ako bibigyan ng PR o ipapadeport mo ako, uulitin ko ulit. At hulaan mo kung ano. Hulaan mo kung anong nangyari. Kaya nananatili siya dito sa isang high-risk na visa. Isa sa 342 ayon sa huling inilatalang bilang. Ang kategoryang ito ng visa ay orihinal na kinabibilangan ng 72 katao na nahatulan ng mararahas na krimen, kidnapping o armadong pagnanakaw. 37 naman ang may kasong sexual na paglabag, kabilang ang sexual na paglabag sa bata. 16 ang may kasong domestic violence o stalking. 13 ang may mabibigat na kasong may kinalaman sa droga.
At 7 ang may kasong pagpatay o tangkang pagpatay. Pero wala tayong paraan para malaman kung ilan talaga ang narito dahil si Tony Burke, yung lalaking nakita mo kanina, ay tumigil sa paglalatala ng buwan ng datos. Eksaktong ganyan ang ginawa ni David Lammy sa UK. Uy, nung humingi ng datos sa mga tao. Ilan sa mga migranteng ito ang gumagawa ng mga mararahas na krimen? Alam mo ba kung anong ginawa niya? Nagayin siya ng petisyon para itago ito. Tapos sasabihin nila, mas marami namang puti ang gumagawa niyan. Hindi nila tayo binibigyan ng datos. May ilang magagaling na tao na gumawa na ng maraming mahusay na pag-aaral gamit ang iba't ibang mga pinagkukunan na lahat ay tumuturo sa isang direksyon. Ang mga tao mula sa mga bansa tulad ng Afghanistan, Sierra Leone ay hanggang 20 beses na mas malamang na gumawa ng ganitong uri ng mga krimen. 20 beses na mas malamang kaysa sa isang karaniwang Briton. At tingnan mo, kasing lala rin ang sitwasyon sa Amerika. At malinaw naman, ang Amerika ay, ewan ko, may napakaraming iba pang uri ng mga problema. Tingnan mo ito. Kaya itong taong tinitingnan mo, ibinunyag na ang itim na lalaki na nagtangkang gahasayan ng isang puting babae sa isang pampublikong parke sa Savannah, Georgia, ay naaresto na ng 22 beses mula noong 2020. Kasama ng pambubugbog sa isang babae sa isang hintuan ng bus ngayong taon. Pinalaya siya mula sa kulungan, 17 araw pa lang ang nakalilipas. Sa katunayan, sa huling 15 niyang pag-aresto, pinalaya siya sa bawat pagkakataon. Yung lalaking pumatay kay Irina, yung babaeng Ukrainian, yung blonding Ukrainian na nakaupo sa tren na may BLM na poster sa kanyang kwarto, na walang kahit anong dahilan. Yung lalaking yun ay pinalaya rin matapos manakit ng ilang tao. Panurin natin ang ulat na ito. Nakipag-usap ako sa isang dating opisyal ng SPD na ilang beses nang inaresto ang suspect na ito. Kinausap ko din si Georgia State Representative Jesse Petrie at si Savannah Alderman Nick Palumbo. Pareho silang nagulat, nadismaya at labis na nabigo na paulit-ulit na nakakapasok at nakakalabas ng kulungan ang lalaking ito at nagtatanong kung bakit. Kaya inaaresto sila ng pulis at pinapalaya naman sila ng ating mga walking hukom. At muli, hindi ito mga maliliit na paglabag na, alam mo yon, parang white-collar crime lang o nagnakaw lang ng sneakers bar ang isang tao. Mga mararahas ito, totoong kriminal. Sa tingin ko, alam ko. Hindi ko lang alam kung ipapalabas nila ang video na yon. Ang lalaking ito ay basta na lang naglalakad at bigla-biglang sinusuntok ang mga babae sa muka hanggang mawalan sila ng malay. Hindi ko alam kung ipapalabas nila ang video na yon o hindi. Si Doyle ay pila nakakalusot sa sistema. Sila Shawa Doyle na 30 taong gulang ay muling nakakulong at sa pagkakataong ito ay nahaharap sa 3 mabibigat na kaso. Inaresto siya ng mga pulis ng Savannah noong Huwebes dahil sa tangkang panggagahasa sa isang babae sa mga banyo sa Daffin Park. May narinig ang mga empleyado ng lungsod kaya't agad nilang sinabi ito sa isang off-duty na pulis na mabilis na tumakbo at napigilan ang sexual na pag-atake. Sakop ng distrito ni Alderman Nick Palumbo ang Daffin Park. Paulit-ulit na nilalabag ang tiwala ng ating komunidad. At gusto ko sanang marinig ang pananagutan mula sa hukom at humingi na rin ako sa opisina ng District Attorney ng kanilang mekanismo ng pananagutan tungkol sa nangyayari dito. Ulitin ko lang. Mula 2020, naaresto na siya ng 22 beses. At sa huling, 15 niyang pag-aresto, pinalaya siya sa bawat pagkakataon. Ito na ang ikawalong beses niyang naaresto ngayong. 2026 pa lang. Nasa Agosto pa lang tayo. So ano ngayon? Isang pag-aresto kada buwan. Anong tsansa ng rehabilitasyon meron ng taong ito? Hindi pa ako naaresto kahit kailan. Karamihan sa mga tao, hindi rin naaresto. 8 na ang beses na naaresto ang taong ito, na taon pa lang. Kaya kailangan kong bigyang diin pa ito. May iba pa akong halimbawa. Tingnan mo ito. Balik tayo sa Australia. Itong lalaking ito, nagdesisyon lang ang Korte Suprema ng New South Wales tungkol sa isang lalaking Middle Eastern sa Sydney. Pasensya na. Ito yung lalaking may tattoo ng Hezbollah sa leeg. Sa tingin ko, nasa likod niya siguro yon. Tingnan ko kung may litrato sila. At ito ang ginawa niya, F. Israel. Ganito niya binaboy ang ari-arya ng mga Hudyo. At sabi ng hukom, wala namang masama doon. Walang issue rito. Ayan, ito naman ang isa pang tao. Ito ang Amerika. Wala na siyang laman, wasak na siya. Tumigil siya. Ganito nilarawan ng kapatid na babae ni Daquan Hunt, si Daquan Hunt. Nakipag-usap siya sa amin pero ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha o gamitin ang kanyang pangalan. Sa pagkakaalam ko, ang mga diagnosis niya ay paranoid schizophrenia, PTSD, at bipolar disorder. Bago pa man sinabi ng pulis na umatake si Hunt ng mga random na biktima sa Dilworth, sinabi ng kanyang kapatid na babae na naging marahas siya sa kanya at sa kanilang ina. At bigla na lang siyang nawalan ng kontrol at nauwi iyon sa karahasan. At kinailangan naming tawagan ang mga pulis noon. At tuwing may nangyayari, doon din. Oo. Pinalaya rin siya. Tingnan mo ito, nakakatawa ito. Ang Albanian na tulak ng droga na si Shpresam Koka ay hindi pinadeport matapos maglingkod ng sentensya para sa pagtutulak ng droga at money laundering. Dahil ang kanyang anak na babae ay naiihi sa kama. Sinabi niya sa korte ng apela na kailangan ng kanyang anak na babae ng therapeutic intervention dahil sa kanyang mga aksidente na lalong lumala habang siya ay nakakulong. Hindi mo ako pwedeng i-deport. Naiihi sa kama ang anak kong babae. Bakit hindi mo rin isama ang anak kong babae? Pasyensya na, hindi natin pwedeng parusahan ang anak niya. Anong ibig mong sabihin, parusahan ang anak niya? Isa siyang Albanian. Uuwi lang siya sa sarili niyang bansa. Tingnan naman natin ang isa pa. Isang mamamayang Iranian siya, pero hindi siya kabilang sa mga mabubuting Iranian.
Alam mo, may mga secular na Iranian at may mga Islamist na Iranian. Isa siyang pro-Palestine na Iranian. Isang mamamayang Iranian na dinruga at ginaha sa isang 13 taong gulang na babae sa kanyang kwarto ay hindi ide-deport o ikukulong at patuloy na makakatanggap ng NDIS support na galing sa buwis na mamamayan habang malayang namumuhay sa komunidad. At ganito sila kaagresibo laban sa mga lokal. 7 lalaki ang naghagis ng mga bagay at nagtulak ng mga basurahan sa mga pulis sa isang protesta sa Southampton, kaugnay ng pagpatay kay Henry Nowak. Kaya nangyari yun noong Hunyo, Mayo, nakulong ng ilang taon ng mga yon dahil sa isang hukom na pinalaya ang ilang pedopilya. Ito, si Hukom Maggie Scott. Pinalaya niya ang rapist ng bata na si Daniel Silagi na gumahasa sa isang 12 taong gulang na babae. Kita mo, itong lalaking ito ay si Daniel Silagi, kaya hindi siya Muslim. Pero itong mga ito, may sarili silang baluktot na pananaw sa mundo mga pare. Mahina ang loob nila pagdating sa mga rapist at pedopilya. Nakapanood ako ng video kung saan itong lalaking ito ay nakikipagtalo sa isang kaliwang woke na siraulo. Sinasabi niya na kailangan nating magpakita ng habag at pagmamahal sa mga rapist. Alam mo, kailangan daw nilang ating pagmamahal at atensyon. Kasi kung may gumawa ng ganyang bagay, ibig sabihin may mali talaga. Oo, may mali talaga. Ibalik na ang parusang kamatayan. Pinalaya niya ito ng walang ipinatao na parusa kahit umamin siya sa kasalanan. Nagdulot din siya ng galit nang purihin niya ang Algerian na rapist na si Hamad G. Hamza. Habil na nirahan ito sa Britanya at nagtayo ng negosyo sa pag-ayos ng buhok. Sinabi niya na nararapat bigyan ng pagkilala ang mandaragit dahil nalampasan nito ang napakahirap na pinagmulan para maging matagumpay na negosyante sa Scotland. Hanapin ko lang yung video na sinasabi ko. Tingnan mo itong taong ito. Paalala lang, magagalit ka dito. Mas malalaking kilusan ng mga tao na aktibong nakikibahagi sa militanteng pakikibaka, pagtutulungan at paglaban. Hindi tayo pwedeng bumuulang ng maliliit at saradong kilusan ng mga taong pareho na ang pananaw natin. Mas epektibo ang mga grupo ng pag-aalaga at pananagutan kaysa parusahan ng mga taong gumawa ng sexual na pananakit para lang mapatigil sila. Parang ang abolitionismo ay napaka-practical, pero kabalintunaan, lagi tayo inaakusahan na masyadong idealista. Parang sinasabihan tayong mga utopian. Hindi ka pwedeng tumira kahit saan at hindi ka pwedeng magtrabaho kahit saan. Alam mo, ina-apply ito sa mga taong parang nasa malaking greenhouse, imbes na subukang ipaliwanag na hindi kami mga nagkasala sa sex. Parang gawa-gawa lang ang konseptong ito para atakihin ang ating mga komunidad at marami pang ibang komunidad. At para masyadong maliit ang ating mga kilusan, para matugunan ang pangangailangan ng mga tao sa ating mga komunidad na nasa crisis, at para magsimula ng epektibong laban para mapatigil ang mga pulis. Ano bang sinasabi niya? Hindi ko nga maintindihan. Binababasa ang parke at itigil ang, alam mo na, itigil ang pipeline at alam mo na, isara ang gumagawa ng armas. Kailangan natin gawin lahat yon. At kailangan pa natin ng mas maraming tao. Ang konteksto ng pagkakakulong na kinabibilangan natin ay naglatag ng isang kwento tungkol sa kaligtasan sa ating kultura na masama para sa ating lahat. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, sa totoo lang. Basta, ibinabatay ko lang ito. Sa pamagat na ito, Sabi ng mga propesor na abolisyonista, dapat harapin ng mga nanggagahasa ang mga lupon ng pangangalaga at pananagutan, hindi parusa. Ang propesor ng batas sa Seattle University na si Dean Spade, ang payaso na nakita mo sa kanan, at ang propesor ng kriminolohiya sa Birkbeck na si S. Lambel ay tinatalakay ang bilangguan. Yan ang ibig sabihin sa abolisyonista. Sinasabi ko, ano ba ang ibig sabihin sa abolisyon? Parang walang pagkaalipin sa kanluran. Ang mga abolisyonista, naniniwala ang mga taong ito sa pag-aalis ng mga bilangguan. Dinala ni S. Lambel ang abolisyon ng bilangguan sa pinakamahirap na tanong. Ano ang mangyayari sa mga manggagahasa at sa mga taong gumagawa ng matinding sekswa na karahasan? Sige, balikan na lang natin ang ibang paksa. Ayan. Isang migranteng mula sa Ghana ang namhuli ng mga babae sa mga kalsada ng Oklahoma City. Inatake niya ang isa, pinalaya siya. Inatake niya ulit ang isa pa, pinalaya na naman siya. Pagkatapos, sinubukan niyang gahasain ang pangatlong babae sa liwanag ng araw at sinunggaban siya ng mga bumbero at inihiwalay sa babae. Nahuli na siya ng mahigit 20 beses. Tingnan natin ang taong ito. Hulaan ko. Si Jeff Asier, 26 na taong gulang, ay nakulong na ng 3 beses sa nakaraang 2 linggo, lahat dahil umano sa pananakit ng mga babae. Noong Agosto 1, malapit sa Northwest 23 at Klassen, tinawagan ng pulis dahil sa posibleng panggagahasa. Ayon sa ulat, itinulak umano ni Asier ang isang babae sa bintana ng hintuan ng bus at ipinasok ang kanyang mga kamay sa loob ng pantalon ng babae. Sinabihan din ang pulis ng isa pang babae na si Asier ay lumapit sa kanya mula sa likod habang siya ay naglalakad sa Klassen at hinila pababa ang kanyang pantalon. Nagawa niyang itulak siya at makatakas. Inaresto siya dahil sa sexual battery at malaswang pagpapakita. 5 araw matapos nito, malapit sa Scissortail Park, inakusahan siyang lumapit sa likod ng isang babae at paulit-ulit na hinawakan ang kanyang puwitan. Nang humarap ang babae, di umano'y kinakalikot niya ang loob ng kanyang pantalon. Pero nang pinaalis siya ng babae, umalis naman siya. Nakita siya ng mga pulis kalaunan at inaresto siya dahil sa sexual battery. 6 na araw pagkatapos noon, Merkudes na Linggo, nangyari insidente sa Lake Hefner Trail kung saan di umani lumapit siya sa likod ng isang babae, hinila ito pababa at tinangkang gahasain. Pinatigil ito ng mga bumbero at tinawagan ng pulis. Ngayon, ang piyansa niya ay nasa $75,000. Pero ayon sa opisina ng District Attorney ngayong araw, plano nilang pataasin pa ito dahil sa lahat ng mga insidenteng ito. Ngayon, tinanong namin ng mga opisyal na ngayong araw kung bakit wala pang aktual na kaso na naisampa sa alinman sa mga kasong ito. Sabi ng pulisya ng lungsod ng Oklahoma, nakikipagtulungan sila ng malapitan sa opisina ng District Attorney. Patuloy nilang pinapalaya mga ito, mga kaibigan.
Pero ganyan talaga ang kalagayan ng ating sistema ng hustisya. Hindi ko alam kung bakit sobrang awa nila sa mga kriminal. Si John Adams ba ang nagsabi na ang hustisya para sa kriminal ay kalupitan para sa biktima? Si Fetter ay babahon sa kanyang libingan. Si Churchill ay babahon sa kanyang libingan.